Minsan para akong nawawala sa direksyon. Saan ba ako patungo? Sulit ba ang lahat ng sakripisyo at pagod? Ako nga pala si Ella at isa akong entrepreneur. Mataas ang pangarap ko kaya naman halos hindi ako nagpapahinga para makamit ito. At alam ko, hindi ako nag-iisa. Ganon ka rin, di ba? Matindi yung desire ko na matupad yung mga pangarap ko dahil hindi lang ito para sa akin. Pero minsan, nakakapagod din. Alam mo yung pakiramdam na gusto mo na lang maging kontento sa kung anong meron ka ngayon. May simpleng trabaho, tahimik na buhay, at walang gaanong komplikasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho ng tuloy-tuloy, nagbakasyon kami ng 1 linggo. Nagpunta kami sa Pantabangan, Nueva Ecija, kung saan malamig ang hangin, maganda ang tanawin, at simple ang pamumuhay. Tumuloy kami sa bahay ng isang taal na taga roon. At doon, nakita at naranasan ko kung gaano kasimple ang pamumuhay nila sa araw-araw. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkainggit dahil hindi ko na alam kung papaano mabuhay ng walang kota o goal. Parang pakiramdam ko na ang buhay ko ay isang malaking checklist na kailangan kong gawin lahat para magtagumpay ako. Nakalimutan ko na palang tumingala sa alapaap ng matagal. Hindi ko na pala nararamdaman ang malamig na samayo ng hangin sa aking balat. Hindi ko na pala nararanasang makipagkwentuhan ng matagal sa ibang tao. Dahil dito, natitempt ako na bitawan na lang yung malaking pangarap ko at piliin ng simpleng buhay kagaya nila na parang walang gaanong inaalala, na parang sumusunod lamang sa agos ng buhay at parang palaging masaya. Pero sa kabila ng pagkainggit na naramdaman ko ay ang pag-aalala para sa kanila. Meron ba silang naitatabi para sa mga emergency sitwasyon? Kakayanin kaya nilang mapagtapos sa mga anak nila sa pag-aaral? Meron kayang matitira sa kanila kapag matanda na sila at wala ng lakas na maghanap buhay? Narealize ko na kahit anong piliin natin, simpleng buhay na kagaya ng sa kanila, magsettle sa kung anong mga pangarap na madaling makamit, basta walang pressure at may peace of mind. O ang buhay na kagaya ng sa akin. Komplikado, marami akong dapat serbisyohan na tao, at marami akong mga task na dapat gawin. Ano man ang piliin natin sa dalawang yon, meron at meron talagang mga consequence. Meron at meron talagang mga kakulangan tayong mararanasan. May nakakwentuhan akong taga doon at tinanong ko siya kung kaya niya bang magnegosyo. Ang sagot niya, sa palagay niya daw ay hindi niya kaya. Alam niya daw kung gaano kadaming sakripisyo yung kailangan niyang ibigay para dito. Kaya naisip ko, siguro ang pagnenegosyo talaga ay para sa mga taong may masisidhing pangarap. Yung nag-aalab na pangarap, yung kahit na napapasok ka na, ayaw mo pa ring bitawan. Hindi pala lahat ng tao ay biniyayaan ito. Kaya kung ikaw ay may malaking pangarap, biyaya ito mula sa Diyos. At kailangan nating ingatan ito. Narealize ko na ang malaking pangarap at ang pagiging simple ng buhay ay hindi naman kailangang magkaaway. Pwede natin itong pagsabayin. Alam ko na kung ano yung pagkukulang sa aking sarili. Alam ko na kung bakit ako nakakaramdam ng pagkabigo at pagkainggit sa simpleng pamumuhay. Alam ko na kung ano yung dapat kong punuan. Bibigyan ko na ang sarili ko ng sapat na oras para gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi na ako magigilty kung nagpapahinga ako, kumakanta, sumasayaw, lumalabas, sumasamyo ng sariwang hangin, tumutulala akong minsan, at kung may mga araw man na hindi ako maging productive. Naisip kong mag-slow living habang tinutupad ang aking mga pangarap ng dahan-dahan. Kailangan kong bigyan ng oras ang aking mga mahal sa buhay, na sila rin naman yung dahilan kung bakit ako nangangarap ng malaki. Dapat din akong tumulong sa iba
para maramdaman nila na meron silang dapat ipagpasalamat sa Diyos at maibalik ko ang kapurihan sa Kanya. Lagi kong babalikan ang dahilan kung bakit ako nangangarap. Ang aming mga magulang, ang aking tito at mga tita na kumupkup sa akin noong mga panahon na kami ay walang-wala. At ang aking anak, para hindi na siya magsimula sa wala. Para sa susunod na henerasyon, meron na silang bala, meron na silang hawak na sandata bago lumaban. Hindi kagaya ko na nagsimula sa wala. Ipangako natin sa ating sarili na kahit gaano kahirap ang laban, hindi natin itataas ang puting bandera. Marami pa akong kwento at thoughts na gustong i-share sa'yo. Kaya subscribe ka na dito sa channel ko. I-comment mo na rin kung ano yung pinagdadaanan mo at bakit ka nga ba napadpad sa channel na to. Hanggang sa muli!